Hello guys, good morning, good afternoon all over the world. For today's video guys is woke up like this. Pero wala pa tayong ligo-ligo. Kasi guys, Sabado ngayon, marami akong ginagawa at may pumunta na tao dito at mayroon lang inayos si Mister. Kaya nag-duty dito sa aking munting tindahan. Hindi pa ako nakalinis, hindi pa na ako naka-refill. Duty mode muna ako saglit guys. Habang ako ay magyayaw-yaw. Kasi nga habang nagbabantay ako dito sa aking munting tindahan is mayroon akong nababasa sa comment section doon sa upload ko na ano nga yung upload ko, yung pangalawang upload ko guys, yung magkano nga ba ang halaga na ipuhunan sa sari-sari store. So may nagtanong sa akin doon kung magkano daw ang puhunan ko dito sa aking sari-sari store. Yes guys. So actually guys, dito sa aking sari-sari store is ang puhunan ko talaga dito is 30k. 30k siya guys, pero yung 30k na yun, hindi ko siya pinamili lahat. Namili ako ng konting alak, konting soft drinks, mga pera-peraso lang na alak, at yung soft drinks ay sa mga Coke mismo, mga Dibote, at ibang klaseng mga soft drinks, mga inumin guys is lang, piraso lang din, 1 dozen, ganun, 6, ganun. Sa mga sa mga condiments at mga basic needs is 6 lang na pack. Wala pa ako noon na mga Dibote. Wala pa ako mga Dibote na tuyo, Dibote na suka. Puro siya nakapack guys, mga sachet, means mga sachet. At mga chichuya, kasi natapat ako sa eskwelahan, so mga chichuya ang binanatan ko. Pero may mali ako doon sa una kong starting ng aking pagninegosyo guys, ng aking pag-open sa aking tindahan. Kasi nga namili ako ng maraming mga chichirya. Kasi nga sa isip ko is malapit ako ng eskwela, so maraming bibili sa aking mga bata. So doon ako nagkamali guys, na dapat hindi ninyo sundin. Kasi nga namili ako ng maraming chichirya, maraming candies. Di bali sa candies kasi okay naman siya. Pero sa mga chichirya guys, ang dami kong umaabot siya ng mga expire. Marami akong mga chichirya na na-expire, lalo na sa mga piso. Piso pa yun sa dati yung mga chichirya noon na mga maliliit. Ngayon kasi is 4-5 na yung mga maliliit na tig-10 peso noon is tig-4-5 na ngayon. So, marami akong pinorchase na mga chichirya kasi nga nasa isip ko malapit ako ng eskwela. Wala akong idea na mga ganyan kasi syempre first time kong magninegosyo ng sarili ko. Meron akong experience sa pagninegosyo guys, pero hindi talagang totaling akin. Tinda-tinda lang, ganun. Sama-sama lang, ganun. Pero ngayon na yung akin na, doon ako nagkamali na marami akong pinamili, so maraming na-expire na mga chichirya. Kaya na lesson learn ko yun guys, na hindi dapat pala muna ako bumili ng maraming mga item tulad ng chichirya. Kasi siyempre, hindi pa kilala ng mga tao yung kaka-open mo lang ng tindahan, hindi pa mailang pa yung mga taong bumili sa iyo, kung anong mayroon dyan. Kaya kailangan muna na maki-observe ka sa mga tao sa palibot mo guys. Kaya yung 30,000 ko na yun napuhunan, hindi ko yun siya nilahat ng purchase. Pakunti-kunti lang ako. Doon lang ako nagkamali sa chichirya guys. Sa mga tig-piso na mga chichirya noon. Kunti-kunti ko siya sa mga dilata. Sa mga dilata, marami din akong winala na dilata kasi hindi siya sellable dito sa akin. Although malayo man ang expiration ng dilata, yearly, 2 years, 5 years, ganun. So, hindi siya naman nabebenta sa akin. So, pinaubos ko lang yun siya, or kami na ang
nagko-consume na kumain guys sa mga dilatang iba. Kaya ang binili ko lang sa mga dilata ko is yung nabebenta lang dito. Kung hindi man siya nabebenta, so 6 na piraso lang ang binibili ko guys. Tapos nung mga umabot ako ng 1 week, so na medyo naanuhan ko yung mga sigarilyo ko, 5 packs lang din bawat klase ng sigarilyo. Nung umabot ako ng 1 week, so doon na din ako bumili ng ibang mga hinahanap ng aking mga customer guys. Doon ako dumagdag, doon ako nagdagdag. Nung umabot ako ng 1 week, nagdagdag ako ng ibang item na naging hinahanap kasi nililista ko yung wala sa una kong purchase sa pag-open ko sa aking tindahan. Ililista ko yun siya guys at sa mga hinahanap ng customer. Tapos nung nagwa 1 week ako, nung Sabado, pagka-Sabado, kasi Monday ako nag-open, pagka-Sabado, walang klase. So, pinorchase ko yung iba guys na nandun sa listahan ko na hinahanap ng aking mga customer. Pero hindi pa rin ako marami. Hanggang ngayon guys, sa awa naman ng Diyos is 3 to 4 years na yung aking munting tindahan. So, medyo malaki-laki na din. Lampas na tayo sa 30,000 na puhunan. Marami na din tayong mga naipundar, mga lagayan ng candy, mga cabinet, mga ref na naipundar natin. So, it means na kumikita tayo. So, it means na nakakaipon tayo kahit pa paano nakapundar tayo ng mga gamit dito sa ating munting tindahan na nagagamit din natin para mapadali ang ating pagtitinda. So, awa naman ng Diyos is medyo kayo nang bahala sa mga nakikita nyo sa mga sari-sari store tour ko. So, kayo na lang mag-imagine kung magkano ng halaga ang nasa loob ng aking munting tindahan. Pero ang capital amount ng aking puhunan ng aking munting tindahan is 30,000. Pero hindi ko siya pinorchase lahat yung 30,000 guys. Kaya sa lahat ng mga magnenegosyo dyan, kung mayroon man kayong mga puhunan na malaki, so maki-observe muna kayo guys, kilatisin muna ninyo ang mga pangangailangan ng mga kapitbahay nyo, mga consumer, para maiwasan natin ang iwas tayo lugi, iwas tayo pagkakamali. Natural naman din yan sa isang service store, lalo na pag first time. Mayroon naman talagang trial and error naman tayo guys. Pero tanggapin natin, sayang man, pero ganun talaga ang buhay. Isang sari-sari store, di talaga yan siya maiwasan. Kaya ma-learn tayo sa ating mga past lesson na nagawa natin guys. Pero depende naman yan sa inyo guys kung anong diskarte ang gusto nyong gawin. Pero sa akin, kasi nga may nagtanong sa akin kung magkano ang puhunan ko dito sa aking munting tindahan. So, ang sagot ko doon is 30,000. Pero yung 30,000 na yun is hindi ko siya binili ng one-time na purchase guys. Nag-observe muna ako at saka ako nagdagdag kung ano yung mga pangangailangan at in demand dito sa aking munting tindahan. Hope you enjoy at sana mayroon kayong natutunan na kahit konting tips at advice sa aking pagyayaw-yaw ngayon. Thank you for watching guys at thank you for supporting Maricel Vlog. God bless you all and have a good time!